yan? Ba't ang lungkot naman? Ba't napakalungkot naman? Dapat masasayang ala-ala. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Ako nga po pala si Renson Bunosan, isa sa mga apo, or should I say, isa sa mga magagandang apo ni Lolo. Tawag po ba? Lolo Patty. O mas kilala natin bilang Father Marquez. And sabi ko nga, hindi ko nga po alam kung paano ko sisimulan itong eulogy para kay Lolo. Kasi unang-una, sabi nga ni Gerald kanina, ayaw na ayaw po ni Lolo ng malungkot. Lalo na kapag umiiyak ka sa harapan niya. So this time, Lo, tatalikod muna ako. Kidding aside, napakalaki po ng role ni Lolo sa kung ano man ang kinalalagyan ko ngayon. Marahil maraming napapaisip ngayon kung bakit. Pero malalaman po natin mamaya. Alam nyo ba na totoong lagi kaming nagkikita o nagkakasama ni Lolo, lalo na nung bata. Bata ako hanggang nung makatapos ako ng high school. Pero wala man lang akong lakas ng loob. My God, iiyak na ako. Na makapag-usap kami ng matagal o makipagbiroan po sa kanya. Gawa ng, hindi ko alam, siguro nahihiya po akong i-open yung identity ko noon. Nalalang-alala ko po nung bata pa kami, malaki rin talaga ang pampukok sa lolo kong ito eh. Binibilihan niya kami ng baril-baril ni Gerald nang hindi niya tinatanong kung gusto ko ba. Naku, kung may lakas lang ako ng loob noon, yung Barbie dahil sana ang ipapabili ko. Ayan. Binibilihan niya kami ng bola ng basketball. Pero hindi niya alam yung player pala ng basketball ang gusto ko. Charis. Pero hindi niya alam, ayun nga, lalo na kapag malapit na ang pasukan, binibilihan kami ng mga gamit sa eskwela ni Lolo. Naiinggit din ako sa mga pinsan kong babae. Dahil sila payong, ako sombrero. Yung notebook nila, Cinderella. Ako, Captain Barbell. Pero syempre, bata pa nga tayo. Kaya kailangan ko munang panindigan na lalaki ako. Kidding aside ulit, ganun nga talaga kabait ang lolo namin. Meron pa yung time na lahat kaming mga apo niya ay pumipila sa kanya every Saturday para pagalitan niya. Para bigyan ng allowance. Tapos nung elementary kami, pag nakuha namin yung card sa school, diretso na kami sa kanya upang ipakita ito, tapos may prize kami sa kanya. Ganun po niya kalab ang mga apo niya. Sabi ko nga kanina, lagi ko siya nakakasama at nakikita pero never ko siyang nakakausap at nakakapagbiroan. Naiinggit nga ako sa iba kasi buti pa sila, nakakapagbiroan nila si Lolo. Yung iba nakakausap nila na parang normal lang. Siguro, nahihiyak ako. Siguro nga ay nahihiya talaga ako sa kanya. Opo, nahihiya ako sa kanya. Hindi dahil sa ganito ako, kundi dahil sa minsan, o siguro maraming beses, ay napapasakit namin ng damdamin o loob niya. Lolo, ang pangit kong umiyak. Hindi ko man masabi sa iyo ito nung nabubuhay ka. Sana kung ano man yung mga nagawa namin sa iyo na nakapagpasakit sa damdamin o loob mo, ay mapatawad mo po kami. Alam mo kung ano yung mga tinutukoy ko, Lo. Yun ang isa sa napakalaking rason kung bakit ni minsan ay hindi kita magawang makausap at makapagbiroan. Dahil nahihiya ako sa iyo. Nahihiya ako sa mga nagawa namin sa iyo. Meron pa yung time na hindi ko makakalimutan sa sobrang walang-wala kami. Tapos na timing na wala akong pambayad ng tuition ko. Inutusan ako nila mama at papa na humingi sa iyo. Hindi ko alam kung anong mukha ang iaharap sa iyo para humingi ng pang tuition after ng mga nangyayari.
Pero dahil kailangan ko makapag-exam, pumunta pa rin ako sa'yo. Pagsungad ko kay laing, pagsangsangit na ko, inungtan na mo. Umuwi akong umiiyak that time, para akong si Cinderella na umiiyak. Wala akong nakuha. Pero ayun nga, nung hinatid kami papunta sa school, binigyan din niya ako. Loko-loko talaga si Lolo, no? Pinagsangit-sangit na kagitidmit lang gaya. Napakalaking tulong ni Lolo sa akin at sa aming pamilya. Sa mata ng iba, siguro maliit ito, pero sa akin na mismong nakaka-appreciate sa ginagawa niya ay sobrang laki. Agasin, 4 years na libre ang pagkain ko nung ako ay high school. O diba? Sobrang laking tulong nun sa akin. Nung nakapagtapos ako ng high school, ay kinausap niya ako na education na lang ang kunin kong kurso. Pero ipinilit ko na mag-i-engineering ako. Kasi maraming boys sa engineering. Actually, pati si ate ko, Kat, kinausap niya rin na mag-edu. Pero hindi din niya napagbigyan si Lolo. Matigas daw ang ulo namin. Alam na nga raw na mahirap yung kursong gusto namin, ilaban milantaka, no? Hindi namin tinake yun, sinabi niyang yun as negative. Alam namin, magkakapatid, na aba. China-challenge kami ng lolo namin. Mula noon, nahihiya na kaming humingi ng tulong sa kanya. Nahihiya na kaming humingi ng allowance, ng pang-tuition, kasi feeling namin hindi na-feel bad siya na hindi namin napagbigyan yung hiling niya. Pero by the time na nakapagtapos na kaming lahat na magkakapatid, tandang-tanda ko yung sinabi niya sa amin na oo, challenge na lang kaming magkakapatid noon upang mas galingan at papatunayan sa kanya na kaya namin tapusin yung kurso na kinuha namin. Kung makikita niyo po mamaya sa video na ginawa ko para sa kanya, in-emphasize ko po doon sa short film na yon yung salitang edukasyon at kung gaano kahalaga ang edukasyon. Lagi niyang sinasabi sa amin noon, agbasa kayo nga nalaing, tapno magatang yun do amin akayat yo, kaya tapno atay armas yo, tapno bumintas di pa nagbiagyo. Pasensyakan lo, na madinak pa yung engineer bago ka pimanaw. Di man lang ako nakapag-take ng board exam bago ka namatay. Di ko man lang naipakita sa iyo yung lisensya ko. At damit ko maipakita ng lisensya kanya may diadta ka di hospital yung driver's license mo. Pero alam ko na, sobrang proud ka ngayon sa akin kung ano man ang narating ko. Kung ano man ang narating ko na. Pasensya na lo dahil mula nung pinasok ko yung career ko na kung saan ako ngayon ay nakakalimutan na kitang kumustahin at dalawin. Nagigilty nga din ako every time na tinatanong mo raw ako kay Gerald kung kumusta na ako, tapos napapaiyak rin ako na sinasabi nilang pinapanood mo daw lahat ng videos ko. Hindi mo man nasabi sa akin directly, pero alam ko proud ka sa akin at sa aming magkakapatid. At syempre sa aming lahat na mga apo mo. Sana hindi namin nabigo ang mga pangarap mo para sa amin, na kahit ganito lang ang pamumuhay namin, duray bagbagadang nga ni Papang kubarte-bartik lang. Kit nakapagtapos kami ng pag-aaral. At isa ka sa naging inspirasyon namin kung bakit mas lalo pa namin ginagalingan sa buhay. Kung gaano ka ka-proud sa aming mga apo mo, ay mas lalo kaming proud na meron kaming lolo pati na gumagabay sa amin palagi. Mananatiling utang na loob namin sa iyo kung ano man ang lahat ng meron kami ngayon. Walang katumbas na pera o halaga para mabayaran ang utang na loob namin sa iyo. Tatanawin namin ito, pero hindi namin mababayaran. Kahit gaano pa kalaki ang perang ibigay sa iyo, or kahit gaano karaming karangyaan ang ibigay namin sa iyo,
hindi po namin ito mababayaran. Dahil hindi nababayaran ang utang na loob. The only thing that can repay that kind of debt is for me to pass it on and never break the chain of being good. Minsan, lagi nating naiisip na kailangan natin maging mahusay sa isang larangan. Pero minsan nakakalimutan natin maging mabuti. At hindi na natin na ipapasa yung kabutihan na yun sa iba. Pero Lo, maraming salamat at tinuruan mo kami kung paano maging mabuti. Simula bukas, Lo, hindi ka na namin makikita at makakasama. Wala na yung namimigay ng pera sa amin tuwing Christmas. Wala na yung lolo naming pare. Wala na. Pero sana mula bukas, Lo, ay gabayan mo pa rin kaming mga pamilya mo sa pang-araw-araw na pagsubok na ibinibigay sa amin ng Diyos Ama. Sana andyan ka pa rin as angel namin na magpapalakas sa mga loob namin kung kami ay sobrang down na sa buhay. Mamimiss ka namin, Lo. Hayaan mo, kahit wala ka na, yung tonton na nakakaihi sa kainan, yung pinapalo mo sa pwede kapag makulit noon, yung akala mo magiging binata ngayon pero binata din naman pala ang gusto, ay tuloy-tuloy pa rin magpapasaya ng mga tao gaya ng ginagawa mo nung nabubuhay ka. Alam kong sa'yo ko rin naman ang pagkabultit ko. Sana lagi ka pa rin proud sa akin at sa aming mga apo mo kahit hindi ka na namin nakikita at nakakasama. Hanggang sa muli nating pagkikita, makakapagpahinga ka na ng mabuti na hindi na nasasaktan at nahihirapan. I love you, Lo. Maraming salamat po.